Meron pong isang kwento tungkol po sa isang mayaman na tao. Habang siya po ay nakasakay sa kanyang mamahaling kotse, nakita daw niya ang isang pulubi nagpapalimos sa tabi ng kalsada. At napadasal daw po itong mayaman, sabi niya, "Salamat po, Panginoon, hindi ako mahirap." Ang pulubi naman po naglalakad, napadaan po sa hospital. At nakita po niya ang taong may sakit. Nakaratay po sa kama. Nakakabit sa swero ang kanyang kamay. At nahihirapan po siyang huminga. Napadasal daw po itong pulubi, sabi, "Salamat po, Panginoon. Mahirap man ako, malusog naman ako. Wala akong sakit." Pero pong isa sa mga pasyente doon sa ospital, nakatanaw daw po sa bintana. At nakita po niya ang isang lalaki nilalabas, naka-wheelchair, nakaposas, at nagwawala, nag-iingay, nagmumura. Napadasal daw po itong pasyente, sabi niya, "Salamat po, Panginoon. May sakit man ako, maayos pa rin ang aking isip. Hindi ako baliw." At naipasok daw po yung lalaking iyon, yung nagwawala sa mental hospital. Nakita po niya, meron naman nilalabas isang bangkay galing po sa morgue. Napahinto daw po yung nagwawalang tao. At sa unang pagkakataon, tumulo po yung luha niya. At sabi niya, "Salamat, Panginoon. Baliw man ako sa paningin ng ibang tao, buhay pa rin ako. May pagkakataon na ako'y makapagmahal. May pagkakataon na ako'y magbago. May pagkakataon na ako'y lumapit pa sa iyo." Mga kapatid, tandaan niyo po yan, habang buhay ka, pinagpala ka pa rin. Amen? If you're still alive, you're still blessed. At ito po ang pinapaalala ni Jesus sa atin sa Beatitudes. Ang sinabi niya, "Blessed are you." Kahit na anong yung paghihirap, problema, suliranin, pagsubok na pinagdadaanan, sabi niya, "Blessed are you." At sabi pa nga niya, "Mapalad kayong mga nagdadalamhati, mapalad kayo, mga inaapi." Ang ibig po niya sabihin dito, na kahit ba minsan parang impyerno ang ating buhay, at least, wala pa tayo sa impyerno. Amen? Sa totoo lang po, dapat tayo sa impyerno. Bakit? Kasi makasalanan tayo. Wala pong taong perpekto. Wala pong taong mabuting mabuti. Kahit na nagpapakabuti tayo, nagpapakabanal tayo, tayo nagkakamali. Pero isipin niyo po yun, na dapat tayo'y mapunta sa impyerno. Hindi pa tayo dinadala ng Diyos doon. At ito po ang dahilan para masabi nating tayo'y pinagpala. So always remember this, no matter how much pain or suffering you are in, at least you are not in hell. Habang humihinga ka, may dahilan para magpasalamat. Habang tumitibok ang iyong puso, may himalang pwede pa ring mangyari. Habang nagigising ka bawat umaga, ibig sabihin, hindi pa tapos ang Diyos sa iyong buhay. Ang problema kasi natin, akala natin ang biyaya ng Diyos ay nasa mga mayayaman lang. Di po ba? Ang akala natin, ang pagpapala ay nasa mga malulusog, matatagumpay, at mga masasaya. Pero ang pagpapala, binibigay sa lahat ng buhay. Oo, kahit na wala kang gaanong pera, pero isipin mo, tatalino, ang babait na mga anak mo. Oo, may sakit ka man, pero isipin mo, tapat pa rin ang asawa mo, hindi ka iniiwan dyan sa iyong kahinaan. Oo, nagloko man ang iyong asawa, pero nananatili pa rin na matatag, malakas ang iyong pananampalataya. Oo, hindi mo man nakuha yung trabahong gusto mo, pero may trabaho ka pa rin na nagbibigay sa iyo ng kabuhayan, ng pera,
para makabili ka ng pagkain sa iyong pamilya. Oo, maliit man ang iyong bahay, pero ito naman ay puno ng pagmamahalan at ng tawanan. Oo, hindi ka man nakapagtapos sa pag-aaral, pero marangal naman ang iyong trabaho. Hindi ka nagloloko ng ibang tao. Oo, marami ka man problema, pero hindi ka pinapabayaan ng Diyos hanggang ngayon. Oo, meron mga bagay na kulang sa iyong buhay. Pero isipin mo, meron kang mga tinanggap sa Diyos ngayon na dati pinagdarasal mo lang. Mga kapatid, minsan nalulungkot tayo dahil nakatingin tayo sa mga bagay na wala pa. Nakakalimutan natin yung libo-libo na mga grasya na binigay ng Diyos nasa mismong harapan natin. Parang yung tao na umiiyak dahil po wala siyang sapatos. Hanggang nakita po niya yung isang tao na walang paa. Parang yung taong nagrereklamo dahil luma daw po yung kanyang cellphone. Hanggang nakita niya yung isang tao, wala naman cellphone. Wala pong makontak dahil wala siyang magamit na cellphone. Kaya napakaganda po ng sabi ng ating Panginoon. Hindi sinabi ni Jesus, mapalad ang mayayaman. Hindi niya sinabing, mapalad ang mga walang problema. Ang sinabi niya, mapalad kayo. Ibig sabihin, kahit na umiiyak ka ngayon, kahit na may dinadala kang krus, kahit na may kulang sa iyong buhay, maaari ka pa ring pagpalain ng Diyos. Bakit? Dahil ang pagiging mapalad ay hindi po nakabase sa dami ng iyong pera, sa ganda ng iyong kalusugan, o sa dami ng iyong tagumpay. Ang pagiging mapalad ay nakaugat sa presensya ng Diyos sa ating buhay. Only with God we are blessed. No God, no blessing. Remember that. What makes your life blessed is the presence of God in our life. Because only God can bless us. Because only God can bless us with what we need and much more. Amen? Amen. Kaya kung pakiramdam mo, kulang ka ngayon sa iyong buhay, huwag mong bilangin yung mga bagay na wala pa. Bilangin mo yung mga bagay, mga biyaya na meron ka na. Dahil maaaring hindi pa binigay ng Diyos ang iyong hinihiling. Pero araw-araw naman, marami siyang binigay sa iyo na hindi mo man hiningi. Marahil ngayong araw, ang pinakamagandang panalangin ay hindi po yung Panginoon, bigyan mo pa ako ng mas marami. Ang pinakamagandang panalangin ngayon, sabihin mo, Panginoon, buksan mo ang aking mga mata, ang aking puso, para makita ko kung gaano pala ako pinagpalang sobra-sobra. Amen.